Hello mga ka-motivation, welcome back po sa ating YouTube channel, Noel Sariswelio. Ayan medyo inaayos ko lang yung bangs natin sapagkat nitong mga nakaraang araw, sumakit yung bangs natin. Ang sakit-sakit ng ating bangs dahil sa mga napapanood natin, sa mga nababalitaan natin sa social media, sa mainstream. At dahil nga busy tayo, hindi na muna natin binibigyan ng pansin itong mga ganitong bagay. Pero kagaya nga po na sabi ko po sa inyo nung ating last video ay iisa-isahin natin yan. So ito nga, nagkaroon muli tayo ng pagkakataon. So gusto ko na rin sabihin yung aking pong saloobin. Isa lamang dito, yung tungkol kay Lea Salonga, na dahil po sa kanyang pagmumura po sa ating pong bansang Pilipinas, na ang sabi niya, "Dear Pilipinas, puto ko cinta, puto bongbong." Yun yung mga sinabi niya. Ang hirap mong mahalin. O diba? Umpisa pa lang, Dear Pilipinas. So, hindi naman siguro hindi niya talaga totally mahal yung Pilipinas. Kaya niya minumura. Kaya nga nasa umpisa ng kanyang post sa FB, Dear. So, ibig sabihin sa Tagalog, mahal kong Pilipinas. Puh! So, yun naman isip nun. Kasi ayokong sabihin baka ma-censor tayo Hanggat maaari, ayokong nagmumura. Ayun na po ang nakakaalam niyan. So, kay Lea Salonga, dahil nga dito, siya po ay tumanggap ng samot-saring mga pangbabash ng mga netizen at ng mga ilang tao at ilang personalidad sa ating pong bansa. Isa na nga po dyan si Juan Ponce Enrile, si Mike Abe, at si Apollo Kibuloy. Yan tatlo na yan muna ang pinili natin. Although kasama dyan sila Miss Vivian Velez at yung iba pa. So ito ang gusto ko pong ipakita sa inyo at iparinig sa inyo. Although some of us ay already heard or watched it, but at least ipapakita ko na rin po sa inyo. And pagkatapos po nito, ay tayo naman po ang magbibigay ng ating pong saloobin, ng ating pong reaksyon sa pahayag po na ito ni Miss Lea Salonga. Ito na nga po, ipapakita ko po sa inyo ang mga komento, ang mga reaksyon ng ilang personalidad na aking pong nabanggit. Panoorin po natin. Ito, controversial din ito. Ano yan? Ano yan? Mang Jess, yung napamura si Lea Salonga kasi ang hirap daw mahalin ng Pilipinas. Bakit naman? Napamura siya. Pilipinas! Tut! Ang hirap mong mahalin. Sino nagsabi niyan? Si Lea Salonga. Umuwi na siya kung saan siya. Ay! Lahat yung pakialam sa kanya. yun nga. Oo, sige. Ang tawag ko sa kanya, Lea Salumpas. Sige, mamaya matanong din natin si Senador Juan. Kasi, syempre, di ba? Parang kung Bastos sinabi mong Pilipinas, buo, sambayanan, 100 million. Tapos, naku, ang hirap daw mahalin. Who are you to say that? Okay, Mang Juan, meron lang nagtanong dito, anong masasabi mo sa pahayag ni Lea Salonga na napamura siya? Sabi niya, Pilipinas, PI, ang hirap mong mahalin. Ano yun? Nagmura daw, Mang Juan, si Lea Salonga. Mura. Nagmura. Ang ibig niya sabihin, Pilipinas, PI, yung po. Ang hirap niyong mahalin. Bastos siya. Bastos siya. Anong malay naman yung Correct. Anong gano'n kung hindi kumanta lang? Yan. Tama, Mang Juan. Kanina pa ako galit Ba't mo sasabihin masama kaming mga Pilipino? Ba't hindi ka na Pilipino, lumayas ka sa bansa? Doon ka na sa Cambodia. Cambodia. Tanong from Lito Cabral of Caloocan. Anya po. Ano po ang masasabi ninyo sa isang Filipino singer na nagmura at nagsabi na napakahirap mahalin ang Pilipinas? Ito ay matapos ang desisyon ng korte kay Maria Ressa. Marami ang nainsulto at hindi natuwa sa pagmumura ng singer or actress. Lito Cabral of Caloocan, mahirap mahalin ang Pilipinas at nagmura daw siya, no? Bakit kaya? Minahal naman siya ng Pilipinas. Yes. Pinanganak siya dito. Kasi kung walang Pilipinas, stateless ka. True. Di ba? Wala kang bansa. So, kahit ganun pa man, hindi naman siguro ang singer na to nakatira sa dagat-dagatan, di ba? Hindi naman to nakatira sa squatters area na tulad sa dagat-dagatan na pawid at saka karton ng kanilang
ang kanyang bahay. So, bakit mo sasabihin Pilipinas ang hirap mong mahalin? Minahal ka ng Pilipinas, ipinanganak kang Pilipino, binigyan ka ng talent bilang Pilipino, pinasikat ka sa buong mundo bilang Pilipino. Ano pang gusto mong pagmamahal? Yes. Mahalin mo. Baka ang ibig mong sabihin, hindi mo na siya mahal dahil yung kaibigan mo na-convict at yung network mo nawala. Yun ang mahirap mahalin. Yung lumabag sa batas, Amen. marami silang violation, yun ang harapin mo kung yun ang ibig mong sabihin. Pero pagmamahal sa Pilipinas, mahal natin ang Pilipinas. Kung wala ang Pilipinas, saan tayo ngayon? Banyaga tayo sa ibang bansa na hindi naman sa atin. Titira ka naman doon sa sinasabi nilang land flowing with milk and honey, ang Babylonia, hindi naman bansa mo yun. Third class citizen ka doon. Pupunta ka sa restaurant, pagka puro blue eyes ang nando doon, titingin lahat sa iyo, para kang hayop. So, kahit ganito lang ang ating bansa, mahalin natin. So, siguro sa ano lang ng dibdib na yun, dahil meron siguro siyang mga interest, lalo na itong sa ABS, kung siya singer, baka pinasikat siya dyan. So, meron siyang damdaming masakit. Pero huwag mo idamay ang Pilipinas. Pag sinabi mong napakahirap mahalin ng Pilipinas, 110 million Pilipinos yun, ha? Amen. Yan naman ang nabigay ng magandang kapalaran sa iyo. So, unfair yun. Ko rin po ito dahil wala naman denial. Actually, nakita ko ito ilang araw na pero hindi ko pinansin dahil baka ako fake or baka naman magdi-deny o kung ano man. Kilala ba niyo di ba kilala naman natin si Lea Salonga? Di ba? Si Miss Lea Salonga. Talent po yan ng ABS-CBN. Yung kanya nilabas na statement ng isang araw, minumura tayong lahat ng mga Pilipino eh. Alam niyo bakit? Pini-ay niya ang Pilipinas. Sabi niya, PI. Ang hirap mong mahalin. Minura yung Pilipinas at napakahirap daw mahalin. Sabi ni Lea Salonga. Wow, matindi yun, di ba? Di ko alam kung anong pinanghuhugutan niya. Sabi ko nga, inintay ko po lang ilang araw na mag-deny o maglabas ng report kung ano yung dating, pero wala eh. Ibig sabihin, pinangangatawaan na niya yung pagmumura niya sa Pilipinas. Pag minura mo, Lea Salonga, ang Pilipinas, minumura mo ang 110 milyong Pilipino. Yun eh. Di ba? Kung ano ang pinanghuhugutan at bakit mo minumura ang Pilipinas, hindi namin alam. Pero kung hindi ka malaya sa Pilipinas na ito, lumayas ka. Bukas ang ating airport sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kaysa murahin mo ang mga Pilipino, murahin mo ang Pilipinas, lumayas ka. At walang pipigil sa'yo. Kasi hindi po maganda, pinagsisikapan ng Pilipino na mapaganda ang Pilipinas. Nagbubuwis ng buhay ang mga OFW sa ibang bansa para mapaganda ang buhay ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Pagkatapos mo murahin mo at ang sasabihin mo mahirap kang mahalin, ikaw lang nahihirapang magmahal sa sariling bayan. Baka hindi ka Pilipino. Diba? Sayang eh. International artist ito, di ba kilala ito? Taga Ayala Alabang, dito po sa Ayala Alabang nakatira ito. So, pakiclarify mo yan, Lea Salonga. Talaga bang minura mo? Talaga bang minumura mo ang Pilipinas? Ano ang pinanghuhugutan nito? At kung wala kang pagmamahal sa Pilipinas at galit ka sa Pilipinas, lumayas ka sa Pilipinas. Kahit Pilipino ka, kung ano ka man. Kung ang pinanghuhugutan mo ng sama ng loob sa Pilipinas at sa mga Pilipino dahil nawala ang ABS-CBN, ibang issue yan. Pero para po sa inyong kaalaman, si Lea Salonga, talent ng ABS-CBN. Bakit nagkakaganito itong mga talent ng ABS-CBN? Nawawala sa hulog. Kung ano ng mga pinagsasasabi. Batas po ang pinag-uusapan dito, rule of law, yung pang-alleged violation ang pinag-uusapan kung yan ang pinanghuhugutan kung bakit mo minumura ang Pilipinas. Inuulit ko, pag minura mo ang Pilipinas, ang bansang ito, minumura mo ang 110 million Pilipino.
Dahil ako naniniwala, ang Pilipinas ay Pilipino. Ang Pilipino ay Pilipinas. Iisa yan. Parang gobyerno. Ang gobyerno, taong bayan. Yung nakapwesto sa gobyerno, pansamantala lahat ng yan. Kung may sama kayo ng loob sa mga nakapwesto sa gobyerno, ay doon kayo magsabi ng kung anong gusto nyo sabihin. Bahala kayo. Pero pag minura mo ang Pilipinas, nilalahat mo ang mga Pilipino, ang Pilipinas. Yung po yung interpretation ko at opinion ko. Kung hindi na inyong paniniwala, ay bahala kayo. Pero sana po ay huwag gawin ng ganon. Kung ano man ang galit nyo, meron tamang proseso. May mga batas tayong umiiral. Kung may galit kayo sa gobyerno, may galit kayo sa tao, idemanda nyo. Rule of law ang dapat pairalin. Hindi yun dahil meron social media, gagawin na lang ninyo ang pagmumura ng ganon, hindi po yan maganda. Lalo na ho sa mga kabataang nakakabasa ng ganitong sitwasyon. Di ba? Okay. At yan ho'y ating naipalaala lang at marami ho. Nag-viral yan eh. Actually, pinag-uusapan ngayon yan. O, pinagbigyan ko ng ilang araw at naghintay ako ng denial kung ano, wala eh. So, ibig sabihin, pinangangatawanan yan. Bahala na po kayong taong bayan kung ano inyong tingin dito ho sa isyong ito. Huwag kayong papayag na minumura-mura lang kayo ng isang tao. Hindi naman siya nagpapakain sa atin eh. Walang karapatan ng sino man na magmura sa kapwa, lalo na kung hindi naman kayo nagpapakain sa kanila. O maglingkod na lang, mas okay pa. So ayan nga po mga kamotivation natin pong nadinig yung kanila pong mga saloobin, yung kanilang reaksyon tungkol dito po sa inasal ni Miss Lea Salonga o sa tunay na buhay po ay si Maria o sa tunay na buhay po ay si Maria Lea Carmen Imutan Salonga. So dito nga ay sabi niya nga, ulitin natin Dear Pilipinas, puto ko tsinta, puto bongbong. At minumura niya nga ang Pilipinas. At pag sinabing Pilipinas, lahat tayo dyan, ikaw o ako ay kabilang dito. Pati sarili niya dahil nasa Pilipinas siya at isa din siyang Pilipino. Okay, so millions ang kanya pong minumura sa pagkakataong ito. Kung ano man yung kanyang pinaghuhugutan na hindi po natin alam. Sapagkat sabi nung iba, kaya ganun na lamang daw ang frustration ni Miss Lea Salonga ay dahil daw sa nangyari dun sa kanyang kaibigan na si Maria Ressa ng Rappler. So alam na po natin ang istorya ni Miss Maria Ressa dahil sa kinakaharap nitong kaso po ng cyber libel, no? At hindi na po natin bibigyan ng detalye dahil hahaba pa po. At sabi dun ng iba ay ito din po ay dahil sa kanyang disappointment sa nangyari po sa ABS-CBN. So alam na rin na po natin ang storya tungkol dito. So, X na yan. X. So, pangatlo, sa anti-terrorism bill na sinusulong po ng mga mambabatas. Dito sa pangatlo na to, I don't think na ito pa ay poproblemahin pa ni Miss Lea Salonga sapagkat malalim na usapin po ang anti-terrorism bill. At kaya naman siguro na nasasabi ng iba na ito ay isa sa kanyang disappointments ay dahil na rin dun sa pananaw ng ibang kababayan natin na tumututol dito sa pagsusulong ng bill na ito. Sapagkat ito daw po ay unconstitution dahil may mga provision doon sa bill na ito na idinagdag, no? Kung ang dati para mapatunayan na isa kang terorista at or act of terrorism ay hahawakan po ng korte para masabi na ikaw ay isang terorista. Pero sa pagkakataong ito, dito sa amendments na ito ay sama na po dito ang Anti-Terrorism Council na kinabibilangan po ng executive branch. So nagkakaroon po ng conflicts dahil conflicts of power or yung tinatawag na check and balance. So ito po yung kanila pa pong pinag-aaralan kaya hindi pa rin po ito fully na re-resolve. So don't think na ito po ay problemahin pa ni Miss Lea Salonga dahil sa ABS-CBN lang tapos na tapos ito problemahin mo pa yung I don't think so, nagmumura-mura. Diba? Kaya kita mo, hindi lamang Pilipinas yung nadamay na minura niya yung 110 million na Pilipino na kinabibilangan niya. So, regardless of what, kung ano yung kanyang frustration, kung ano yung kanyang sama ng loob, ay iniiwan na lang natin sa kanya. Okay, so, anong epekto nito? At dahil nga dito sa kanyang ginawang pagbumura sa Pilipinas, tumanggap siya ng kaliwat kanang taas at baba na pagbabash ng mga netizen, ng mga mamamayan, ng mga Pilipino, na dapat nga naman niyang tanggapin. So sa pagkakaalam po natin ay marami po ang nag-aabang kung ano yung kanyang gagawing explanation, and then hopefully siguro sa mga susunod na araw pa, no, baka mabigyan niya ito ng paliwanag. Pero sa pagkakaalam nga natin, ito po ay kanyang binura nung kanyang pinost at pinalitan at sabi niya that she really hates year 2020 o pati yung taon na rin, nadamay na rin. Okay, hindi lamang ang 110 millions of Filipinos, naging millions tuloy.
At yun siguro yung mga taga-suporta niya, mga minions. Kaya ayan, puro ba siyang inabot niya ngayon. Okay? At ang masama kasi nito, kung ordinaryong Pilipino lang siya, maaari pang matanggap natin no? Although hindi ka tanggap-tanggap, pero pwede pa rin matanggap. Dahil natural lang na magmura ka, magmura ka. Pero dahil si Lea Salonga ay public figure, at influencer na rin naman sa kanyang larangan, no? Na nagbigay din naman kahit papano ng karangalan sa ating bansa sapagkat siya po ay international artist, no? Miss Saigon, at sa Walt Disney, kung di po tayo nagkakamali, siya din po ay lumalabas at hindi pumapasok, so lumalabas. Isa sa mga bagay na dapat po nating matutunan sa pangyayari na ito. Okay, una, bago po tayo mag-post sa social media, lalo na kung masama ang ating loob, pakaisip-isipin po natin ng maraming beses. Lalo na kung tayo po ay may sama ng loob, mahirap po pigilan ang ating emosyon. At kapag nailagay na natin yan sa social media, whether it is our rant to express our disappointments, at kung ano man yung mga bagay pa natin na sinasabi, alalahanin po natin na lahat po ng ating sinasabi ay may katapat na consequences. So, mahirap nang bawiin yan. Kahit na sabihin natin na binura mo yan, marami na nakakita, marami na nakapag-screenshot yan. So, wala ka na rin magagawa. Hindi mo na pwedeng bawiin yan. Unless na magkakaroon ka ng public apology. Oh. Ngayon, anong kinakaharap mo ngayon? May mga nagsusulong pa dyan na iba na i-treat ka as persona non grata. No? Ano po yung persona non grata? So, sa isang lipunan o sa isang bansa, na parang kinukonsider na hindi ka na nila tinatanggap o tinatakwil ka. Persona non grata ay Latin na salita. O ano ba yung ibig sabihin ng persona non grata? Ano ba epekto nito sa tao? Diba? O basahin na lang po natin. Kaya ito po yung mga bagay na gusto po nating malaman. At hindi lang yan, sapagkat si Miss Lea Salonga ay public figure. Malaki po ang impluwensya niya sa mga taong humahanga sa kanya, sa mga kabataan at sa mamamayang Pilipino. So, instead na magkaroon silang inspirasyon sa pamamagitan mo, marami sa mga supporters mo ang aayaw sa iyo. Alamang at sa malamang na maalisin ka ng mga endorsement projects. Di ba? Mahirap din naman 'yun. So, kaya mo minura ang Pilipinas dahil hindi mo mahal. So, ang opposite ng mahal ay mura. At dahil hindi mo mahal, kaya mo siya minumura. Gets niyo po? Kung gets niyo ako, hindi ko magets. Dahil hindi ko rin maintindihan kung bakit niya pa kailangan sabihin. Yung nga sa iba nating mga vlogs, di ba? Kapag nagmumura sa taong bayan, kapag nagmumura sa ganito, pinupunan natin. What more? Buong Pilipinas, mumurahin mo. Kinabibilangan mo. At kapag nangyari yan, kapag hindi mo na ipaliwanag yung ganitong bagay, mawawalan ka ng maraming supporters. Yung mga millions of supporters mo, magiging minions lahat yan. Ang matitira lang siguro sa iyo, mga gremlins. Mga tweeters, mga minions, or mga ano pa ba? Bago kayo mag-post sa inyong mga account, sa Instagram, sa Facebook, sa YouTube, pakiisipin po natin ng maraming beses. Buti sana kung yung pinopost po natin ay may kabuluhan. Nakaka-inspire. Buti sana kung ang pinopost natin ang kabutihan po ng ating Panginoon. Na nagsishare ka ng kanyang salita, ng kanyang kabutihan, ng kanyang pag-ibig. Wala tayong pag-uusapan dyan. Yun yung pinaka-the best. Pero yung pinag-uusapan natin dyan, puro galit at hatred. Tapos idadamay mo pa ang buong Pilipinas, ay hindi na talaga tama. Diba? So, again, we are not judging Miss Lea Salonga. Pero hindi rin naman natin tinotolerate yung kanyang ginawa. Mali po yun. Talagang mali. At I believe na in her heart, alam niya na mali siya. So, yun mga ka-motivation ng ating pong masasabi lang sa araw na ito. At ngayon, kung kayo po ay may mga reaction at gustong idagdag sa aking mga sinabi, kahit mga walang kwenta yung mga pinagsasabi ko, pagdagan nyo na lang po. Total, alam ko na mas marami kayong alam kaysa sa akin. So, gusto ko pong i-share nyo dito po sa ating pong comment section below. Lahat po ng bagay na gusto nyo sabihin, lahat ng bagay na gusto po ninyong i-comment, patungkol po dito sa ating pong pinag-usapan tungkol kay Miss
Lea Salonga. At before po tayo mag-end, magkakaroon po tayo ng shoutouts doon po sa ating pong mga loyal subscribers, sa ating pong mga kaibigan dyan na patuloy po na nag-antay, na umaantabay sa ating pong mga videos na inilalabas. Before anything else, bago tayo dumako fully doon sa ating pong shoutouts, ay kahit late na tayo ng pag-upload ng video, ay binabati ko po kayo ng Happy Father's Day doon po sa ating pong mga tatay dyan na napaka-bait, napaka-the best, napaka-provider po sa kanila pong pamilya, na mapagmahal sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak. So, happy Father's Day po sa inyong lahat at pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. So, dumako na po tayo sa ating pong shoutouts. Shoutout kay Miss Pilar Elioraba, kay Miss Apple Hernandez, Champi TV, Sir, Champi TV, kay Miss, siyempre, Shaila Malhotra. Ayan, si Ma'am Shaila Malhotra, talaga namang napakabait, no? Kahit mga walang kwenta yung pinagsasabi natin, very supportive talaga. Supportive na supportive. Kay Miss Jess Garcia na nandyan lagi para supportahan po tayo. At bagamat hindi pa rin siya nakakapagpadala ng kape para po sa ating lahat, para maging mas maganda po yung ating pong pag-uusap. So, soon! Kay Miss Jem Bargis din po. Salamat po, ma'am. At kay Miss Josie Bombeo, ating pong mga kaibigan dyan. Ma'am Josie. Kay Sir Gerardo Solis. Kay Sir Emmanuel Flores po. Nandito po siya sa Dubai. At shoutout po sa inyo dyan. So, salamat po dun sa ating pong interaction, sa ating pag-uusap. At hopefully na mas marami pa po tayong pagsamahan. Kay Sammy Avesilia, kay Miss Heidi Iborde, at kay Sir Ricardo Laksa. So, maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po ay ngayon lang nakatune in sa ating pong YouTube channel, please do subscribe and hit notification bell para lagi po kayong updated sa ating pong mga future video na ilalabas. So, maraming salamat po muli sa inyong lahat. And what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.